Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sycamore ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Kaya hindi naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon. At sa araw nito ay tinuturo sa atin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pananalig. Pero hindi lang basta pananalig, kundi matibay na pananalig. Sabihin nyo nga po, pananalig. Noong nakalipas na linggo, ipinaalala sa atin na pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito, mayroon tayong patutunguhan, buhay na walang hanggan sa langit o buhay na walang hanggang paghihirap sa impyerno. Kapag nasa impyerno ka na, wala nang alisan. Kapag nasa langit ka na, talagang ayahay na ang buhay natin. At yan ay bahagi ng ating pananampalataya. Pinananaligan, tinatanggap natin. Kaya nga ang sabi, nang mamatay ang mayaman, siya ay napunta sa impyerno. Nang mamatay yung mahirap, nagtiis sa buhay sa ibabaw ng mundo, siya ay napunta sa langit. Kaya nga kailangan natin sinusuri ng mabuti yung ating mga lifestyle, yung ating pamamaraan ng pamumuhay. Para nang sa ganon, hindi tayo matakot pagdating ng araw na tayo po ay haharap na sa Panginoon para tayo hatulan. So habang nabubuhay tayo, hindi tayo basta-basta hahatulan ng Diyos dahil hanggat buhay tayo, binibigyan tayo ng pag-asa, binibigyan tayo ng panahon para itama at ituwid ang ating mga pagkakamali, ihingi ng tawad ang ating mga kasalanan. Kung hindi mo ito pananaligan, ibig sabihin hindi mo paniniwalaan, sadyang matatakot ka nga kapag pinag-uusapan ang wakas ng panahon. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, malapit ka na. Di ba? Takot, no? Takot. Ang isang taong walang pananalig o mahina ang pananalig, takot sa araw ng paghuhukom. Takot sa araw ng kamatayan. Ano, tatakot ba? So bakit nga natatakot? Kasi alam natin, kung ngayon tayo mamamatay,
hindi tayo mapupunta sa langit. Yun ang kinatatakutan natin. Kaya nga sabi ni Kristo, ang sagot ni Kristo sa mga alagad niya na lumapit at sinasabing, dagdagan mo po ang aming pananalig. Matapos silang marinig yung kwento o talinghanga na mapupunta sa impyerno o mapupunta sa langit, ang sabi ng mga alagad, dagdagan mo po ang aming pananalig. Pero ang sabi ni Kristo, kahit kasing laki lang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig, kaya mong utusan ng puno na lumipat ka doon o lumipat ka sa kung saan, susunod yon. Kung meron lang tayong, pero napakaliit na inihahambing sa butil ng mustasa. So, ang pananalig po, hindi ito o maipapakita sa napakarami nating ginagawa. Ang pananalig, kasi pwede kang magdasal ng rosaryo araw-gabi, buong buwan ng Oktubre. Ngayon nga, di ba, inihikaya tayo, magdasal ka ng Santo Rosario kasi ito ay makakatulong sa atin na kilalanin o makilala si Kristo kasama at sa tulong ng mahal na Birhen. At kapag nakikilala natin ang Panginoon, mas tumitibay ang ating pananampalataya o pananalig. Hindi ito mag-withdraw ako ng pananalig. Hindi ito bibigyan, ilan ba kailangan mo? 10? 100? O 50? Hindi. Kasi kung tutuusin, binigay na ito sa atin. Nang tayo po ay binyagan, ipinagkaloob na itong biyaya ng Diyos na pananalig na ito. Kailangan lang natin na kumbaga sa buto, di ba? Dinidiligan, pinagyayaman, hindi yung nandyan lang. Paano lalago ito? Kaya na binigay sa atin, ang salita ng Diyos, magbasa ka ng Biblia, makikilala mo ang Diyos. Magbasa ka ng mga katisismo natin, magbasa ka ng mga turo ng simbahan para mapatibay tayo. Kasi kung hindi, napakadali natin magreklamo. Kaya nga diba sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Habakuk, diba ang sigaw ng mga tao, ang sabi ng mga tao, hanggang kailan kami magtitiis? Hanggang kailan kami maghihirap? Kasi ang tingin natin, bakit yung mga makamundo, yung mga makasalanan, sila ang umaasenso, pero bakit tayo mga makadiyos, tayo ang naghihirap? Sabi lang ng Panginoon, ang sagot sa kanila, hindi magtatagal. Yung mga hambog, mabibigo yan. Kaya nga, di ba yung kwento ng mayaman at ni Lazaro? Magpasasa ka sa mundong ito, sige, ipagyabang mo ang iyong yaman. Pero isang araw, haharapin mo ang hatol ng Diyos doon sa impyerno. Pero yung mga naging matuwid, pag sinabing naging matuwid, nanalig sa Diyos hanggang sa wakas, mabubuhay sa kanyang katapatan. At yung paalala ni San Pablo sa kanyang sulat sa ikalawang pagbasa kay Timoteo, sabi, panindigan mo, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon. Ngayon, total, tayo po ay nasa unang linggo ng buwan ng Oktubre. Mga magulang, bakit kayo nahihiya na makita ng inyong mga anak na nagdarasal? Kailan nyo niyaya? Kasi siyempre magulang ang magdadala nito Yung pananampalataya ng magulang, diba? Yun ang nagiging pananampalataya ng mga anak, ng buong pamilya. Bakit nahihiya? Niyayain na, tara, magrosaryo tayo. Parang bihirang-bihira na natin makita na may mga magulang na ganyan. Yung mga magulang na, gising na, magsisimba tayo.
linggo ngayon, magsisimba tayo. Kahit na minsan, kailangan sigawan, kailangan hilain yung mga anak, kasi tamad-tamaran, pero pag nakita nila sa kanilang mga magulang, yung pananalig, yung pananampalataya, kalaunan, nai-imbibe nila na isa sa buhay nila. Kaya iba sa inyo, di ba? Kaya kayo nagsisimba ngayon dahil nakita ninyo ito sa inyong mga magulang, natuto kayo sa inyong mga magulang. Pero isang hamon na, no? Dahil sa panahon na moderno na, maraming teknolohiya, pero mahirap po kung ang magulang mahina ang pananalig o walang pananalig, wala tayong maasahang tibay ng pamilya. At ang isang taong walang pananalig, takot itong mabuhay sa araw-araw. Ang isang taong walang pananalig, matatakot itong sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya gagawa ito ng mga bagay sa pamamaraan ng mundo. Magnanakaw ito, papatay ito, mga alipin ito, kasi para sa kanya, kailangan niyang mabuhay para sa sarili lang. Pero kung nananalig tayo sa Diyos, kahit wala tayong pera, kahit may sakit tayo, makukuha natin magtiwala sa Diyos. Yun ang dulot ng pananalig sa tao. Mas pinatitibay tayo sa mga panahon na tayo po ay sinusubok. Sabihin niyo nga po ulit, pananalig. Mas malakas po, pananalig.